pondo po ng PhilHealth at hindi naman po kailangan abutin kayo ng ilang araw. Ang rason po dati ng previous president, sabi niya 9,000 case rates po yung pinag-aaralan namin, hindi namin matatapos yan. And nung nagkaroon ng controversy na nagalit na yung tao na zero ang budget ng PhilHealth, isang araw, nakapag tapos kaagad yung approve ng board. Eh kung ginawa nyo yung mga reforma na dapat gawin nung Disyembre, ginawa nyo nung Enero, wala sana kayong excess funds sa President Mercado. Lessons learned po tayo dapat dito, Mr. President Mercado. Yeah, if I may, Madam Chair. Yes po, marami pong mga nakikita pa rin po kami. Halimbawa po yung referral between hospitals kapag same level hindi pwede. Yun po binago na rin po naman lalo na po yung sa may myocardial infarction or acute myocardial acute heart attack. Pati po yung mga bagong polisiya po na kapag mas mababa po yung list price ng isang hospital doon sa aming kino-cover, nire-reject din po, binago na rin po namin yon. Parang tinanggap na namin yon as efficiency gain ng isang hospital. So, committed po kami talagang palawigin pa po yung ating mga benepisyo. Lalo na po kung kami po ay mabibiyayaan ng another 60 billion na maililipat po muli sa amin. Committed po kami doon, Madam. Nabanggit mo po yung ibabalik sa inyo. Sabi nyo nga na pinapakommit kayo ng lower house na dapat dito. Pero para po sa akin, bilang membro po ng Senado, pag-aralan nyo po ng mabuti kung ano talaga yung mas prioridad na mga katulong sa mga mahirap nating kababayan. Basta gamitin nyo po. Huwag nyo patulugin yung pondo, gamitin nyo po. Huwag kayong mag-iiwan ng excess funds. Dapat po yung mapakinabangan po ito ng ating mga kababayan. Anyway, before we, bago ko ibalik sa ating Madam Chairperson, Dr. Mercado, yung inyong mga commitments po during the past year, no, o past 2 years, may mga commitment letters. We are asking, sana po mapirmahan nyo na po ito, Dr. Mercado and Sec Herbosa po, yung mga commitment letters nyo po. Madam Chair, pwedeng isang question, a very important Yeah. question. We recognize the presence of Senator Rafi Tulfo. Thank you, Mr. Chair. My question is for the FDA, Attorney Paulo Teston. Ang FDA po for FYI lang, ang pinakamasipag na ahensya sa pamalaan. I don't know kung naging sarcastic ba ako, hindi. Alam niyo po, nagpapalabas kayo palagi ng advisory. Kaya masipag sila eh. Nagpapalabas sila ng FDA advisory. Tama po ba? Kaya po kayo nagpapalabas ng advisory dahil nagbibigay kayo ng warning sa mga consumer na huwag tangkilikin to, delikado ito, hindi to registered, etc. etc. Tama po o mali? Tama po, Madam Chairperson, Your Honor. Now, every time na papalabas kayo ng medical advisory against any product, wala kayong ginagawang action after that. Tulad na lang halimbawa itong Glutagen Glow Gummies. Marami na aksidente rito, mga bata pa. Na-news pa ito sa TV5. And yet, hanggang ngayon, ibinibenta pa rin ito sa Shopee. At pag pumunta ka sa Binondo, left and right, nagkalat to. Napakasipag niyo po, Bakit po? Ang dami pa po rito ng mga produkto, nag-issue kayo almost every month, meron kayo ini-issue mga advisory na ipinagbabawal na wag dapat event sa Pilipinas, and yet hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang benta. Wala ho ba kayong ginagawang test buy or raid? And I remember, years and years ago, pinuna ko ng FDA tungkol dito. Ang ginawa ng FDA, I don't know if you're still implementing this kind of policy, nakipag-tie up kayo sa PNP, nakipag-MOA kayo kasi sasabihin nyo, wala kaming tao, enforcement, at nag-budget kayo ng milyon-milyon. Kasi bakit pa kayo magpapalabas ng advisory kung wala namang follow-through? May advisory kayo na delikado tong gamot na ito, and yet,
nabibili pa rin sa mga tindahan. Sir, pakisagot po, Attorney Testón. Maraming salamat po for giving the opportunity to the FDA to answer this issue, Madam Chairperson, Your Honor. Actually po, Madam Chairperson, Your Honor, kapag naglalabas po, marami po talaga advisory ng FDA po. Kasi po, part po ito ng post-marketing surveillance activities po ng Food and Drug Administration, particularly po ng Field Regulatory Operations Office, buong Pilipinas po, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaakibat po ng mga advisory po na ito ni-issue ng FDA is yung parang order din po para sa law enforcement agencies natin, kasama po dyan ng PNP, NBI, para tulungan din po ang FDA dahil admittedly po ang FDA po, konti lang po yung capacity po ng FDA. For proper context po, Madam Chairperson, Your Honor, ang FDA po ay meron lamang pong 890 plantilla positions. Meron po kaming 300 plus contract of service personnel. 890. 890 po. Ako po, meron ng 4 na researcher and yet na-research po namin itong lahat na ito. Opo, pero Madam Chairperson, Your Honor, yung 890 plantilla positions na po yun. Marami po sir, ako may for plantilla researchers lang po ako at na-research po namin to. Nag-ikot po kami sa mga tindahan, Binondo, Shopee and all. Lahat po nang nilagay nyo sa inyong advisory na huwag bilhin dahil mapanganib, etc. etc. Andun po binibenta. Watson pa. Hindi nga sir. Sir, Punta kayo sa website ng Shopee. Lahat ng nilagay yung advisory na bawal, nasa Shopee po. Wala man na nag-check sa inyo. Sabi mo, NBI, PNP. Tawagin yung NBI. Tawagin yung PNP. Madam Chairperson, Your Honor, marami po ongoing na collaboration po with NBI, PNP. Buong Pilipinas po yan, active Sir, kami sa ongoing, yes. collaboration. How about this deadly gummies? Dami na namatay na discuss yung mga bata niyan. Yung isa pa nga pumunta sa programa ko. Naswalo ng bata, akala candy. Ayan, oh. Hanggang ngayon, sir, binibenta yan sa Shopee. FYI. Hanggang ngayon, nagkakalat yan. Sa Watson, meron yan. Oh. Bakit, sir? Madam Chairperson, Your Honor, actionan po namin siya. Pero babalik po ako dun sa mga numero. Yung 890 personnel po namin na plantilla. Hindi lang po siya sa PMF. Sir, Lahat do po. not use that to mean na 800. Napakalaki na po yan. Napakaraming tao na yan. Sabihin na natin, 3 tao lang, i-pull out mo doon sa 890 na gumawa ng research. Ang gagawin lang, sir, lahat ng medical advisory niyo, ibabanggain na po yung sa Shopee. Ito ba meron sa Shopee? 3 tao lang po kaya. 1 tao lang kaya eh. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yung dahilan mo is 890 lang tao ninyo. Sir naman. Malala ko dati, sir, eh. Dahil sa akin, nakipag-tie up ko sa PNP hanggang ngayon, meron pa rin kayong budget tungkol dyan. Wala naman po, Madam Chairperson, Your Honor. Kasama rin po talaga sa charter namin na we're authorized to engage with law enforcement agencies for the purpose of enforcing the pertinent provisions of the RA 9711 po. So, ang request ko po sa inyo, attorney, after this hearing, kumilos na po kayo. Maski 1 tao lang po o 2. Lahat ng medical advisory ninyo, pinalabas nyo the past few months until now. Tingnan nyo, ibabangga nyo sa Shopee, ibabangga nyo sa Watson, Binondo. Yun lang, sir. Ginawa ng mga tao ko. 4 na tao ko lang yan. Ang dami po sir dito, oh. Listahan. Oh. Dami to. Siguro mga 20. Kita nyo, sir? Ba't pa kayo nagpapalabas ng advisory, mapanganib, ba't huwag tangkilikin, etc., etc., kung naibibenta rin pala sa Shopee? All you need to do is call Shopee, call the attention of Shopee, call the attention of Watson. Madam Chairperson, Your Honor, we're doing that po. We also write po the online platform. Alam ko, sir, kung bakit. Alam ko, sir. Alam ko kung bakit. Hindi naman ikaw, sir, mga tao mo, sa magkano kadahilanan. Pupuntahan yung manufacturer, pupuntahan yung supplier dito. Kakatukan. Pagtatok sa pinto, oy, bawal yan, ha? O pagkalis ng pinto, may dalang envelope. Kaya tuloy ito yung bentahan. Ganun yun, sir. Kasintabi sila, isa sa pinakakurap na agency sa Pilipinas ay ang FDA. And maraming pharmaceutical companies makapag-attest to that. There are so many small companies, pharmaceutical companies, na nagsasara dahil pinapaboran nyo itong mga multinational companies. Madam Chair, I'll give you an example. Many years ago,
may isang pharmaceutical company na nagpalabas ng spray anti-mosquito. Banggitin ko na, tinawag niya yung Baygon. Kasi mas mura siya sa Baygon eh. So, ang ginawa ng FDA, dahil pababa na yung Baygon, pinatay itong produktong ito. Una, binigyan ng lisensya, di ba? So, nung nakita, bumabagsak na yung Baygon, umakyat ito, pinatay nyo yung produktong yon. Ang binigyan yung reason, etc., 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 etc. Inipit niya yung lisensya. Inipit yung renewal. Dahil, nalagyan kayo. At ang daming pending na mga gamot for renewal, I know this for a fact, and I have evidence, pieces of evidence. Sa susunod na hearing, papakita ko sa inyo sa plenary. Marami mga nakapending na renewal lang to ha. Just mere mali lang yung address. Typo error lang. Ginagamit yung dahilan para hindi ma-renew yung lisensya. Sana magan. Totoo yan. May mga ebidensya ko niyan. Typo error lang. Mali lang yung address. Hindi lang tamang address. Dahil lang dyan, ayaw niyong i-renew yung renewal ng yung produktong yon. Ganun po kayo sa FDA. I remember dati, meron kayong nakatulong pa ata si Senator Bongo at that time, nasa ata siya no, nasa Presidential Management Staff kata, nilapit ko. Isang FDA, corrupt, napasibak ko. Pag pumunta yun sa opisina, alahas, hanggang dito, diamante, left and right, napasibak sa tulong ni Bongo. At that time, nilapit ko sa iyo yun eh. And then, bago sa iyo, nasibak na naman dahil sa kalokohan. Sana wag ko kayo masibak. Kasi palagi nasisibak ko. Totoo po yan, hindi ako nagsinungaling. Palagi nasisibak ang mga head ng FDA dahil sa korupsyon. Sana po, wag niyo pong gayahin ang inyong predecessors. Ano po? So, dito na po, last, ayusin niyo na po ito. Kilos na kayo. Okay, sir? We will comply po, Madam Chairperson, Your Honor. So, pagdating po ng budget hearing, titingnan ko ulit yung mga advisory ninyo. At kapag meron pa rin po, at wala pa rin kayong action, ano pong pwede kong gawin sa inyo, sir? Deal tayo. Usapang lalaki. Ano magandang gawin? Paano kung itong mga glutagamis ay nandun pa rin sa Shopee at makabili pa rin kami sa Watson? Anong gagawin ko, sir? So I will challenge you to resign. Tama? Thank you, sir. That's all, Madam Chair. Thank you for that, Senator Tulfo. I just want to add to the discussion, no? Under our FDA law, the FDA is allowed to retain its income. We included that years ago precisely as a result of very similar issues that were brought to our attention. I understand what you're saying because what I did when I also delivered a privileged speech to share the information I had was I divided the number of I don't know if you call them inspectors, but anyway, the personnel that is assigned to go to the sites, and these people must go to they have to cover medicine, food, and cosmetics and medical devices. Ang dami. So if you divide that work, they can barely visit once. So kung may kalokohan yun, hindi na nila mababalikan. I am aware of that. That is why the law allows, it is a special provision that allows FDA to retain its income. And it is reiterated in the NEP. So after that law was passed, I followed up with FDA to find out and with DBM kung bakit hindi pa rin nare-retain. Ang sabi, you need a 5-year plan. So yung FDA nun, matagal na to. This is like 10 years ago. So they were in the process. Natapos na yung isang budget, wala pa silang 5-year plan, and then finally nagkaroon ng 5-year plan. So my question to you is, do you have that plan? Is that the requirement? Because that is what we were told would allow you to retain your income. And when you retain your income, you will now have budget for additional personnel. Salamat po for the question, Madam Chairperson. Currently po, wala pa pong 5-year development plan. But when I assumed office po last May 13th of this year po, Madam Chairperson, Your Honor, I've held so far at least 9 MANCOMs
And I emphasize to the management committee that we need a 5-year development plans precisely because under